Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayo nga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 7, tuig 2025. Ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga headline. National Food Authority Region 6 nagsugod na sa pagkarga sa 20,000 kasakos ang bugas. Ipadala para sa 20 kilo nga rice sa Central Visayas. Western Visayas, silway na sa bird flu o kon avian influenza. 8% sa kabilugan nga populasyon sang ido sa probinsya sa Iloilo nakabato na sang bakuna. Kaso sa head, foot, and mouth disease sa probinsya sa Iloilo nagsaka sang 89%. Iloilo City Government ginahandaan ang pag-release ng mid-year bonus sa mga empleyado. Ining sa mga official ballot para sa Iloilo City Clustered Precinct ginpatigayon sang City Treasurer's Office. Sobra 7,000 kahulot klasiyan sa Western Visayas, handa na. Ilang polling precincts sa maabot nga Mayo 12 nga midterm election. 5th district kag 1st district sa Capiz. Tukan sa Police Regional Office 6 subong election. Tumelek Iloilo City, wala pa sa nabaton nga reklamo tuhoy sa vote buying. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga, kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsugod na National Food Authority Region 6 sa ila pagkarga sa 20,000 ka mga sakos ang bugas nga ipadala sa Central Visayas. Inisanto man sa ginaprobahan nga marketing plan sang NFA bilang dugang nga supply para sa galonsar nga 20 bigas meron na sa Cebu. Suno kay NFA 6 Regional Director Manager Hasmin Lintag, pagkatapos ininatala na para magpadala sang dugang nga 180,000 ka sakos ang bugas ang ila opisina padulong sa Central Visayas. Ginpasiguro man ni Lintag na nagapabilin nga bastante ang supply sa Western Visayas para sa buffer stock kag pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa rehiyon. Ginatag man ni Lintag na maayo ang kalidad kag wala sang baho ang mga bugas sa mga local mga mangunguma naghalin sa ilang mga warehouse. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na gindeklara nga hilway na sa bird flu o avian influenza ang Western Visayas bilang resulta tubtob Hulyo 15. Hindi na kinahanglan nga magpaidalom sa blood examination ng mga live poultry, iban pa nga sa isang pispis itlog kag iban pa nga poultry products magluwas sa buhi nga pato nga nagasulod sa rehiyon. Suno sa Department of Agriculture Western Visayas ang deklarasyon nagapakita sa mabaskog nga biosecurity practices, hugot nga pagbantay kag pagbinuligay sa mga stakeholders sa rehiyon. Magasabi man ini nga palaagyan para mas mapadasig ang pagnegosyo, mabuhin na ng mga gasto, mapataas ang pagsalig sa publiko sa health and safety sa poultry sector sa Kabisayan na katungdan. Nagpasalamat naman ang ahensya sa tanan nga local government units, poultry raisers, industry partners, kag frontline personnel sa ila suporta agud mahilway ang rehiyon sa avian influenza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Naglabot na sa 58% sa kabilugan na populasyon sa mga ido sa probinsya sa Iloilo ang nabakunahan na. Sandig sa datos ang Office of the Provincial Veterinarian sa 367,907 ka dog population sa probinsya, 213,667 na ang nakabaton sa vital vaccination na rin Pebrero tubtob Abril karon nga tuig. Ginpahayag sa Office of the Provincial Veterinarian nga ang mataas nga vaccination rate ang nagapakita sang epektibo nga pagpatuman sang strategiya kag pagsabat sang pumuluyo sa panawagon nga mangin responsable nga tag-iya sang ilang hinuptanan. Lakip sa ginapatuman nga strategiya sang gobyerno probinsyal ang house-to-house dog vaccination kag public awareness drives. Target sa opisina nga makabakuna sang 70% sang kabilugan nga populasyon sang ido sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sa health policy sa probinsya sa Iloilo nagsaka sang 89%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Gray Serenieta. Nagsaka sa 89% ang kaso sa hand, foot, and mouth disease sa HFMD sa probinsya sa Iloilo sininga tuig as of Morbidity Week 17 kung ikumpara sa pareho nga period sa 2024. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 17 o kung humaling Enero 1 to Abril 26 to 2025, yara na sa 487 ang kaso sa HFMD na mas mataas ang 89% sang sa 257 lang ang kaso sa pareho nga period sa 2024. Ang 5 kabanwa nga may pinakamadamo nga kaso ang Carles nga may 54, Concepcion nga may 41, Barotac Nuevo kag Balasan nga may 29 kag Santa Barbara nga may 28. Ang HFMD isa kabalapian nga masami nag-aapekto sa kabataan. Naghalin ini sa Coxsackie virus kag enterovirus families. Gimbayan ni Dr. Maria Socorro Quinlan, Provincial Health Officer sa Iloilo, na kalabanan sa mga nagka-HFMD sa probinsya ang yara sa 1 to 9 age group. Dugang payag pa ni Dr. Quinlan na ang mga nagpa-check up sa rural health units o primary care facilities ang nakitaan sa grasya sa tiil kag kamot kag may mild sores. Panawagon sa PHO sa mga ginikanan na may lesions o grasya sa kamot, tiil o kag baba ang ila kabataan, hindi na pagpalagawon ang kabataan agud malikawan ang transmission kag maghugas ang kamot o kung mag-usar sang alcohol antes o kung pagkatapos magdaho sang kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government kinahandaan na ang pag-release sa mid-year bonus sa mga empleyado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emero Santiago. News para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall, ginahandaan na sa Iloilo City Government ang pag-release ng mid-year bonus para sa mga kwalipikado ng mga empleyado subong na Mayo. Sa memorandum order na din-issue ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sang Martes, ginmanduan niya ang mga department heads sa Iloilo City Hall na ihanda na ang payroll kag iban pa ng mga kinahanglanon nga dokumento para sa pag-release ng bonus. Ang mga kwalipikado ng empleyado makabaton sa mid-year bonus na nagabalor sang isa ka bulan nila na sweldo. Target sang Iloilo City Government na i-release ang mid-year bonus umpisa Mayo 15. Yara sa masobra 2,000 ka regular employees sa Iloilo City Hall ang nakabaton sa mid-year bonus. Para sa Bagong Pilipinas, Marisol Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakalan ko na ang bugos ng pwersa sa Police Regional Office 6 para sa eleksyon. Anong kaadlaw antes ang pinili ay masobra 1,500 ka mga personnel ang ipadala sa PRO6 sa probinsya sa Antique kag Iloilo bilang dugang nga pwersa agud magpatuman sa seguridad. Sa masobra 1,500 ka personnel, 1,140 ka pulis nga deploy sa probinsya sa Iloilo. 388 naman ang para sa probinsya sa Antique. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki, plansado na ang security plan sa kapulisan sa diin dapat ma-secure ang mga vote counting machines kag mga voting centers sa ila area of assignment. Padayon man ang checkpoints sa otoridad sa mga strategic na mga lugar para makumpiska ang anuman nga kontrabando o kung armas nga posible gamiton sa kalakasan karon nga eleksyon. Ginparagyanan man ni Wangki ang kapulisan nga sa pagpatuman sa katungdanan dapat magpabilin nga apolitical kag wala sang ginapaboran para preserba ang integridad sa eleksyon. Target sa PRO6 ang zero major crime-related incidents subong nga midterm election. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Opening sa mga official ballot para sa Iloilo City Cluster Precinct ginpatigayon sa City Treasurer's Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paunahan sa mga empleyado sa Iloilo City Treasurer's Office ang pagbukas sa pagsikyap sa mga official ballot na gamiton sa nagalapit na eleksyon sa Mayo 12. Sa compound sa Technical Institute of Iloilo sa San Pedro Molo, iniwat ang check ang opening sa mga balota. Lakip sa mga nagtambo, mga taga-COMELEC, tiglawas sa mga partido sa kandidato ng FEL kag nakatapos ang media. Suno sa City Treasurer's Office, kompleto na mga balota na natala na gamiton sa 417 ka mga clustered precinct sa Iloilo City sa May 12 national and local elections. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nasobra 7,000 ka mga hulot klasihan sa Western Visayas ang pag-ausaron nga polling precincts sa nagahilapit nga Mayo 12 nga midterm election. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Kung Grace. sa ron na masobra 7,300 kahulot klasihan sa Western Visayas bilang polling o voting precinct sa hiwatan ng midterm election sa Lunes, Mayo 12. Gimpahayag ni Hernanes Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, na may 2,801 kabulit-muan ang gamiton sa adlaw sa eleksyon, posibleng magaboto ang bumuluyog ang 7,337 na classrooms ang mga polling precincts. Sa masobra 7,000 na classrooms, masobra 800 ang gikan sa Schools Division Office, papan SDO sa Antique, lakip man sa Bacolod City, masobra 110 sa Bago City, masobra 340 sa Cadiz City, masobra 600 sa Capiz, masobra 80 sa Escalante City, masobra 130 sa Guimaras, Capiz sa Cagato sa Himamaylan City, masobra 400 sa Iloilo City, masobra 1,900 sa Iloilo, masobra 180 sa Kabangkalan City, 14 sa La Carlota City, masobra 300 sa Negros Occidental, masobra 600 sa Pasig City, masobra 130 sa Rojas City, masobra 220 sa Sagay City, masobra 100 sa San Carlos City, masobra 120 sa Silay City, 600 sa Sipanay City, kag masobra 70 sa Victoria City. Pwede makaboto sa mas temprano ang mga senior citizen o person with disability kag mag-a-assist sa ila sa alas 5 sa aga tutubla alas 7 sa aga. Apang sa mga hindi makaboto sa temprano, pwede sa gihapon makaboto kauban ang regular voters sa alas 7 sa aga tutubla 7 sa gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang overvote sa balota sa nagahilapit nga eleksyon dapat nga likawan suno sa Commission on Election. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Wala pa sa nabaton nga reklamo ang opisina sa Comelec Iloilo City tuhoy sa vote buying incident sa syudad sa Iloilo. Ginpahayag ni Comelec Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa. Wala sa opisyal na reklamo na palabot sa ilang talatapan halin sa gintukod ang Committee on Kontrabigay. Ginengganyo man sa komisyon ang publiko nga magpantay na magpalabot sa reklamo nga suportado sa ebidensya sa Kontrabigay Committee agud maaksyonan ang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat nalikawan ang pag-overvote sa balota sa nagilapit nga eleksyon agud nga maisip sa husto sang automated counting machine ang boto kag hindi mag-invalid. Ini ang kabayan sa mga ginpangop sang COMELEC sa mga botante sa nagahilapit nga piniliay sa Mayo 12. Panumdum sang komisyon pila ka adlaw bago ang piniliay sundon ang proper shading sa balota. Paghalaw sa balota hindi magisi kag overshading sa mga boxes. Sa giniwat nga roadshow kag ACM demonstration sa naliligad, ginpayag man sang COMELEC na hindi mabasa sang ACM ang balota pananglit magsobra ang numero sang ginboto nga kandidato. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magkatutukan sa Police Regional Office 6 ang 5th District sang Iloilo kag 1st District sang probinsya sang Capiz subong nga eleksyon. Suno kay PRO6 Director Jack Wangki niyang basiman sa monitoring sang kapulisan nga may pila ka mga insidente nga na-record sa nililigad nga eleksyon sa nasambit nga mga distrito. Ginmensionar sa opisyal ang banwa sang Ahoy, Sara kag Concepcion. Para matap na anuman nga mga insidente nga posibleng magluntad na bastante nga personnel ang PRO6 nga iga-deploy. Ginpanumduman ni Wangki nga sa pagpatuman nila sang katungdanan dapat nga mangin apolitical kag wala sang ginapaboran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinapahadlawan sa instruksyon ginpasangkad sa Iloilo Police Provincial Office ang anti-criminality operations sa bilog na probinsya.
Sa datos ang IPPO halin Abril 1 tubtob 30 naglabot sa masobra 10 bilyones pesos ng balor sa illegal nga droga ang nakompiska sa 36 ka mga operasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 48 ka mga persona. Sa kampanya kontra wanted persons naglabot sa 66 ang naaresto. Sa illegal nga pasugal, 34 ka individual ang nagkaladakpan. Sa kampanya naman kontra loose firearms, 18 ang nadakpan sa otoridad. Sa illegal nga pagpangisda, 71 ang nadakpan sa 21 ka mga operasyon. Ginpahayag ni IPPO Director Police Colonel Vianney Razalan na manilagon nga operasyon sa bulan sa Abril nagapamatuod lamang sa dedikasyon kag kapisan sang tagsa ka Ilonggo Cups. Sa mailid nga pagbantay nakatutok ang IPPO sa pagpatuman sang kasuguan pinagi man sa pagpabaskog sang suporta kag pagsalig sang komunidad. Ginmanduan naman ni Razalan ang kapulisan nga padayon na masangkad nga pagpatuman sang seguridad sa probinsya. Ilabi na subong nga nagahilapit na ang eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, matamat nga tukuron sa kabarangayan sa syudad sang Iloilo ang Barangay Agriculture Fishery Council. Suno kay George Hortillosa, chairman sang Iloilo City Agriculture Fisheries Council. Sa karon may aranas ang BAFC sa Barangay Tikod, kagamat-amat na nga ginapasangkad dinhi sa ibang lugar sa distrito sang Lapas. Dugang pa ni Hortillosa, katuyuan sa pagtukod sang BAFC nga malabot ang grassroots. May baluan gid ang problema kag matagaan sang nagakaigo nga bulig ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang tubo nga nagapakigbahin ang Iloilo City Agriculture Fisheries Council sa mga programa kag proyekto sa syudad para malabot ang ginahandom nga food security. Suno kay George Hortillosa, chairman sa Iloilo City Agriculture Fisheries Council, ang ila konseho ang nagaserbe nga consultative kag policy body nga nagabulig sa pagplano, pagpatuman kag pagbantay sa mga programa para sa pagpanguma kag pagpangisda sa syudad. Lakip sa mga aktibo nga ginasuportahan sang konseho ang Barangay Fish Cage Project, Urban Gardening, Integrated Farming, GPT Edescape, Container Gardening kag ang gulayan sa paaralan. Ang konseho ang nagabulig man nagod makaangkon sa mga livelihood training ang mga manguma, ang man sa equipment, market linkages kag capacity building seminar. Dugang pa ni Hortillosa nagabulig man ang konseho sa pagtumod sang mga benepisyaryo para sa nanuhay-tuhay nga mga programa sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sa 179 ang kaso sang dengue nga na-record sa syudad sang Iloilo as of May 5. Ini matapos makarecord sang dugang nga kaso sang dengue sa datos sang Iloilo City Health Office. Nagapabili naman nga yara sa isa ang patay kag may isa ka aktibo nga kaso. Wala naman sang na-record clustering of cases sa mga kabarangayan. Hugot na ginakampanya sa Iloilo City Government ang pagpaninlo sa palibot sa mga barangay kag pag-obserba sang 4S strategy agud matap na ang pagsaka sang kaso sang dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa ulog ang Iloilo Science and Technology University o ISATU sang ila ika-pulo nga University Charter Anniversary sa Mayo 14 tubtob 18 karon nga tuig. Lauman ang madamo ka nagkalain-lain nga mga aktibidad sa hiwaton nga selebrasyon nga may tema 10 years strong, redefining today, innovating tomorrow. May hiwaton nga opening program sa Mayo 14 sa Festive Walk Mall. Sa Mayo 15 naman, hiwaton ang field demonstration sa ISATU Miyagaw Campus. Sa maabot nga Mayo 16, mayara naman sa hiwaton nga blood donation kag gabi ng parangal sa ISATU Iloilo City Campus. Samtang sa Mayo 17, may hiwaton nga tree planting sa Sunset Boulevard kag pasidungog sa Iloilo City Campus kag ang highlight sa Mayo 18 sa ISATU Iloilo City Campus. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:20. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatian na detalye sa mga nagapaunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Miyerkules, Mayo 7, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Ma'am Jonas Eileen Villarino, kay Sir Jason Bagorio, kay Sir Sherwin Marcoia nga gaupod sa aton nga pagpangalagad. Badamo ko salamat gid sa inyo nga pagupod. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagid lamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita. Junel Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.